Sa pagkakataong ito, ating sasagutin yung mga ikinakalat na kasinungalingan lalo na sa Seventh-day Adventist. Ikinakalat nila, mga mahal na kapatid, na ang Santo Papa daw sa tiara ng Santo Papa nakasulat ang Vicarius Filii. Mga kapatid, ito yung title niya. Ang sabi ng Biblia, bilangin ang kanyang pangalan. The Papa's title, Vicarius Filii. Kalalabasan kapatid, 666. Bakit? Vicarius, 112. Total mo. Filii, 53. D, 501. Total mo, 666. Wala kang binago. Pero, mag-ingat dahil dito inamin nila kung invention lang ng Seventh-day Adventist ang title na Vicarius Filii, invention lang ng Seventh-day Adventist na lagyag Vicarius Filii ang tiara. Nakita nila doon yung tiara, yung corona ng Pope. At sa corona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa corona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarius Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Wala doon sa tiara. Inaamin ng pastor ng Seventh-day Adventist na ang kanilang SDA artist lang daw ang naglagay ng Vicarius Filii, mga kapatid. Ngayon, kung alam nila na wala pala yun sa tiara, bakit palaging ginamit nila paulit-ulit sa propaganda na ang tiara sa Papa may nakalagay Vicarius Filii? Doon sa corona ng Pope, tiara ang tawag. Ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarius Filii, wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarius Filii. Galing sa bibig ni Pastor Cesar Dizon ng CSDE, yan. Altered ang picture na ang tiara ay may nakalagay Vicarius Filii. Ikinakalat nila, mga mahal na kapatid, na ang Santo Papa daw sa tiara ng Santo Papa nakasulat ang Vicarius Filii. At isa sa mga mahilig, hindi lang ito si Pastor Cesar Dizon ng Seventh-day Adventist, lahat ng mga pastor sa Seventh-day Adventist, ito talaga ang kanilang propaganda. Pakinggan muna natin. Ito ay makita mo mismo sa ulo ng Pope na ang layer ay tatlo. Diyos sa langit, sa lupa, even to the lower region. Kopya ating tingnan mga kapatid. Ito yung title niya. Ang sabi ng Biblia, bilangin ang kanyang pangalan. Ano daw ang ibig sabihin ng tiara na may tatlong korona? Nag-imbento din ng sarili niyang aral, mga kapatid, propaganda ng Seventh-day Adventist. Bakit? Ano ang kahulugan ng tatlong tiara daw? Mismo sa ulo ng Pope na ang layer ay tatlo. Layer, tatlo. At ano ang ibig sabihin? Diyos sa langit, sa lupa, even to the lower region. Yun daw ang ibig sabihin ng tatlong layers sa papal tiara. Diyos sa langit, sa lupa, at even sa ilalim. Asan kaya yan napulot ni Pastor Cesar Dizon? Okay, tuloy natin. Kopya ating tingnan mga kapatid. Ito yung title niya. Ang sabi ng Biblia, ito'y title niya. Mga mahal na kapatid, kahit kailan, hindi titulo ng Santo Papa ang Vicarius Filii. Ang titulo ng Santo Papa ay Vicarius Christi. Ang Vicarius Filii, Vicar of the Son of God, ay nagmula sa imbensyon sa grupo ni Ellen Goldwhite. Na si Ellen Goldwhite ay isa sa mga founders ng Seventh-day Adventist. Ang Vicarius Filii ay kina-convert nila ni Ellen Goldwhite ng Roman numerals at sabi nila na ang Papa daw ang katuparan sa 666. At ito'y malaking kasinungalingan. Bakit? Sandali muna, pakinggan muna natin sila.
ito bang sinabi na 3 layers na ang ibig sabihin Diyos sa langit, Diyos sa lupa, at even sa lower region, wala kang mabasang aral sa simbahang Katoliko na yon ang kahulugan sa Papal Tiara. Tuloy natin si Sardison dahil nakasulat talaga umano, Vicarius Filii. Bilangin ang kanyang pangalan. And that's the title name. Name niya. Oh, so ito daw umanong Vicarius Filii title. Pero sabi niya title, pangalan. Oh, pangalan. Yun, title name niya. Oh, a title name niya. Asan kaya napulot nila? At may maraming mga inosente din na papaniwala nito mga kapatid sa ganitong ikinakalat ng pastor. Titulo niya, pangalan pa niya. Oh, titulo niya, pangalan pa. Pangalan umano ang Vicarius Filii. Una, kahit kailan hindi ginamit ng Santo Papa na titulo ang Vicarius Filii. Imbentong kasinungalingan lang yan ng taga Seventh-day Adventist. The Papacy's title, Vicarius Filii. Kalalabasan, kapatid, 666. Bakit? Vicarius, 112. Total mo. Filii, 53. D, 501. Total mo, 666. Wala kang binago. Oh, wala daw silang binago. Pero alam niyo, nang nabuking natin sila mga kapatid, nang nabuking sila, inaamin nila na totoo namang walang nakasulat sa tiara ng Santo Papa na Vicarius Filii. Dahil ito kasi ang kanilang mga propaganda na gusto nilang ipalabas mga kapatid. Ito daw ay... May isang evangelist, sandali muna. pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung corona ng Pope. At sa corona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture... So, tingnan nyo ha. May evangelist umano, siya mismo, si Pastor Dison mismo nagsabi, may evangelist na pumunta umano doon sa Roma. Pinicturan niya ang tiara. Oh, eto, pinakita nila, may nakasulat daw, Vicarius Filii, diyan ang nakasulat, at ito ang paulit-ulit na ginagamit ng mga Seventh-day Adventist. Pero, mag-ingat, dahil dito, inamin nila, kung invention lang ng Seventh-day Adventist ang title na Vicarius Filii, invention lang ng Seventh-day Adventist na lagyag Vicarius Filii ang tiara. Ito, inaamin na. Nakita nila doon yung tiara, yung corona ng Pope. At sa corona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa corona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarius Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero Jose, wala doon sa tiara. Inaamin ng pastor ng Seventh-day Adventist na ang kanilang SDA artist lang daw ang naglagay ng Vicarius Filii, mga kapatid. Inaamin na dito ha, wala sa tiara. Ngayon, kung alam nila na wala pala yun sa tiara, bakit palaging ginamit nila paulit-ulit sa propaganda na ang tiara sa Papa may nakalagay Vicarius Filii? Ulitin natin. Nagdagan niya ng word na Vicarius Filii. Oh, sino ang naglagay? Artist ng SDA. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa corona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarius Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarius Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarius Filii? Ang sagot po ng
Ministry Magazine, mayroong ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, mayroong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarious Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Galing sa bibig ni Pastor Cesar Dizon ng CSDE, yan, altered. Ang picture na ang tiara ay may nakalagay Vicarious Filii. Ang tanong, bakit siya mismo paulit-ulit niyang ginamit na sa tiara ng Santo Papa may nakalagay na Vicarious Filii? Alam pala nila, altered yon. So therefore, ginagamit nila yung nauna nang sinabi nilang altered. Hindi na yung original, na bago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, ng Ministry Magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tiara, picture. Kanilang dinesisyonan, failed ito. Hindi karapat-dapat. Bakit? To disclose sa picture na may Vicarious Filii. Kasi wala naman talaga sa picture. Na ngayon, hindi natin yan inilalayo, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po natin yan itinatanggi. Oh, mga Seventh-day Adventist, galing na mismo sa bibig ng pastor ninyo na altered para yung tiara na nilagyang Vicarious Filii. At ang gumagawa noon ay SDA artist lang. At di lang yan. Para magiging 666 dahil walang literyo sa Latin, mga kapatid, ginagamit nila ang iyo, kanilang nilagay na iyo equivalent of V. So therefore, ang lumalabas sa V, 5. Para ang Vicarious Filii ay magiging 666 sa Roman numerals. Ngunit bago natin sasagutin itong computation nila ni Ellen Goldwhite, kahit na sa Seventh-day Adventist mga sa Iglesia ni Cristo, ginagamit din. At sa saksi ni Jehovah, mga kapatid, laban sa pananampalatayang Katoliko, ang Vicarious Filii na titulo daw umano ng Santo Papa. Una sa lahat, kahit kilan hindi naging opisyal na titulo ng Papa ang Vicarious Filii. Imbento lang ito ng mga anti-Catholic tulad nila ni Ellen Goldwhite, nila ni Felix Manalo, ni Eliseo Soriano at iba pang mga nagsusulputang sikta sa ating panahon. Imbento lang yan, mga kapatid. Kaya mag-ingat kayo. No? So, una kung tingnan natin at pag-aralan kasi natin ang nakasulat sa Bible because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ngayon, ang tanong, kung hindi ang Santo Papa ng Simbahang Katoliko ang tinutukoy sa talata sa Revelation chapter 13 verse 18 na taglay ang numero na 666, ang tanong, sino ang katuparan diyan? Mga mahal na kapatid, ulitin ko, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Historically, noong panahong nagsimula pa lang ang Kristyanismo, lumalaganap, pero hindi pa official na religion sa Roman Empire. Because before the conversion of Roman Empire, paganism was their official state religion and then Christianity was subjected to persecution. So, grabe ang persecution ng mga Kristiyano at inaangkin yan ng mga anti-Catholic na kami po ang mga
pinipersecute noon. Mali mga kapatid, dahil sa kasaysayan, kung tignan natin ang kasaysayan, Europe Before Modern Times by O'Brien, mabasa natin na the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. So, ang simbahang Katoliko ang inuusig ng mga paganong nasa Roma noon. Ngunit, ang Kristyanismo minority lamang. Kaya nga, sa Roma Kapitulo 1, City 8, Hepisti, Somon, Katangilitay, and Holotokosmo, na ang pananampalataya sa Roma ay lalaganap sa buong mundo. Sino bang katuparan yan? Walang iba. Ang simbahang Katoliko. So, ang unang nangyaring pag-usig sa simbahang Katoliko ay nangyari sa panahon ni Emperador Cesar Nero. Ang pag-uusig ni Emperador Cesar Nero, nag-umpisa ito sa taong Anno Domini 64 at pinakaunang assault talaga ng mga paganong Roma sa Kristyanismo na simbahang Katoliko. Kaya kung tingnan natin ang nakasulat sa Revelation chapter 13 verse 5, ito ang mabasa natin. The beast was given a mouth uttering proud boast and blasphemies, and it was given authority to act for 42 months. Pansinin ninyo ha, yun ang mabasa sa Revelation chapter 13 verse 5, na binigyan siya ng authority sa loob ng 42 buwan. Ang tanong, sino ba ang katuparan dito? Santo Papa ba? So dito, matalinghagang mensahe talaga sa Biblia mga kapatid. Kaya kung ikonekta natin sa pag-uusig ni Emperador Cesar Nero sa mga Kristiyano nga ang simbahang Katoliko, ayon sa Europe Before Modern Times, kailan nangyari? Nangyari ang unang pag-uusig 64 Anno Domini. Tanong, kailan natapos? Natapos yan kay Emperador Cesar Nero sa June taong 68 Anno Domini. Nagsimula taong 64 Anno Domini, natapos Hunyo 68 Anno Domini. So, napansin nyo ba? Kung magaling kayo sa mathematics, ang haba ng pag-uusig ng persecution lalabas na 3.5 taon. Ibig sabihin, 42 months ang total na siyang itinutukoy. Siya ang katuparan sa mabasa sa Revelation chapter 13 verse 5 mga kapatid. Siyempre, kung tingnan natin ang Revelation chapter 13 verse 18, ano ang mabasa diyan? Ang mabasa diyan mga kapatid ay ito. This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast. For it is man's number. His number is 666. So napansin niyo ba mga mahal na kapatid na napakalinaw po ang nakasulat? Na ang Revelation chapter 13 verse 18, ito'y tumutukoy sa pangalan ng isang tao. Pangalan ng isang tao. Hindi mga tao. Kaya sa history, kung pag-aralan natin, ang tinutukoy sa history, walang iba, kundi si Emperador Cesar Nero. No? Tingnan natin ang kasaysayan. Ito, mga kapatid. No? Mabasa natin ang kasaysayan sa
the Revelation 13:18, and I scroll from Musarabat. The evidence can be seen by consulting the French work edited by Detroit, G.T. Milik, and R. Vinox, Discoveries in the Ocean Desert of Jordan, Oxford, 1961, pahina 18. Ito mabasa natin. Nero Caesar fits the Gematria code number 666. Using this code, his name would be rendered Neron Caesar. The number values are, 666. Kaya dito pa lang sa paggamit nila sa talata, mga kapatid, abay, wala na. Kung si Kaburnok pa, busted na. Hindi lang yan. Dahil ang Seventh-day Adventist, alam niyo naman, magaling sila gagawa ng propaganda. Nagpalabas sila ng piking obispo. Hindi tunay na obispo. At dahil nabuking siya na hindi yan tunay na obispo, anong palusot? Balikan natin, ha. Dahil sabi, di daw pinakilalang obispo. Ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." Mga kapatid, sa makita niyo sa screen, parang obispo yata, ano? Pero napansin niyo ba ang pagsuot sa cross? Pag bishop, magsuot ng cross, pictorial cross, itong isuot, hanggang dito yan sa kanyang tiyan. Pero, itong ipinakita nila na obispo, sa totoo, hindi ito obispo, aktor yan. Ang pangalan si Vincent Morton. Binihisan ng damit obispo, at tingnan nyo sa social media, ikinakalat nila, obispo ng Katoliko. Ito ang inaamin. Pero piki yan. Mag-ingat, mga kapatid, ha? Dahil alam nyo na, ang kasinungalingan ay maranasan talaga sa iba't ibang pagkakataon. Pero napakadelikado pag tayo'y mabiktima sa kasinungalingan. Gaya nito. Balik natin. Ulitin ko, hindi ito tunay na obispo. Isang aktor ito sa labas na ang pangalan ay Vincent Morton. That I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." Baka sabihin ninyong naninira lang ako. Yan, ha? Sinabi pa niya dito, kaya nga, daming nagtanong sa akin, totoo ba ito obispo? Kaya ni-research natin. At na-research natin, di pala obispo. Sabi pa dito ni Pastor Cesar Dizon ng SDA, baka sasabayhin yung naninira ako. Anong pakilala niya? O kaya sabi nyo, gawa-gawa ko lang. O sabi ninyo, gawa-gawa ko lang. Ayun.
bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. O, see? Yon, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. Kaya, kung pag-aralan natin, mga kapatid, para bang wala na silang takot na magkalat ng mga fake news. No? At kasinungalingan. Bishop na mismo ng Catholic Church. Ulitin natin ha. Na it's not Oh. Bishop ng Catholic Church daw. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible ang pangingilin ng araw ng linggo. Okay. Alam niyo ba, nang nabuking na natin na hindi pala to obispo, anong sabi niya? Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dizon. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Oh, ayan, ha? Di daw niya pinakilala, mga kapatid, na yung tumayo na aktor, di inamin yung aktor, ha? Ipapakita ko sa inyo para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal. Kardinal pa. Kardinal pa daw. Mismo, bishop, Bishop. ay naghamon sa inyo. So, pagkatapos, sinabi niyang ang cardinal o bishop, at sinabi niya, baka sasabihin yung gawa-gawa ko lang, bishop na mismo nin, To keep holy the first day of the week. Baka sabihin ninyo, naninira lang ako, o kaya sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. So, malinaw ang sinabi niya, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. At nang nabuking, Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dizon. Deliberation pa lang niya, mali na. Sabi ni Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsalita, pinakilala mo na. Alam mo naman na hindi yun bishop. Bakit sinabi mong bishop yung nagsalita? Aktor yon. Dinamitan lang ninyo. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Ayan. Hindi daw niya pinakilala na ang tumayo na aktor ay bishop. Kaya dito, nagkawindang-windang ang paliwanag pag mabuking. Bakit nagkawindang-windang? Sige. Tulungan ninyo akong unawain ang kanyang paliwanag dito. Ngayon, ang sabi niya, dapat sinabi ni Dizon na ito ay binihisan lang o nagbihis lang siya, tapos aktor. Ganon sana. Ayan. Nag-react siya sa pahayag ko. Ito ang sabi ni Talibong. Hindi. Mr. Talibong, kung may nakalagay dyan, no entry. Ayan. Ito paliwanag niya, kung may nakalagay daw no entry. Iwan ko, tulungan niyo akong unawain itong paliwanag niya. Ang tanong ko, bakit di mo pinakilalang aktor yan? Bakit sinabi mo na bishop ng Catholic Church yan? Ang sabi niya, kung may nakalagay daw no entry. Walang taong nakatayo. Walang taong nakatayo. No entry. No entry daw. Papasok ka pa rin ba? Papasok ka rin ba? Yun ang kanyang sagot. Sa tanong ko, bakit pinakilala niyong obispo ang hindi naman totoong obispo? Kumo walang taong nagsabi. Yan. Ang kanyang paliwanag, pag nakalagay daw no entry, walang taong nakatayo, papasok ka ba? Iwan ko, anong connection? Tuloy natin. Oy, no entry to ha? Hulihin ka ng pulis. Nako. Ang hirap talaga pag mahuli, Naunawaan niyo ba ang kanyang paliwanag batay sa tanong ko? Bakit pinakilala mong obispo na alam mo pala ninyo na hindi yan totoong obispo? Ang kaniyang paliwanag, mga kapatid,
Ulitin natin ha. Talibong, kung may nakalagay dyan, no entry. Walang taong nakatayo. No entry. Papasok ka pa rin ba? Kung walang taong nagsabing, oy, no entry to ha? Hulihin ka ng pulis. Kung halimbawa, ito nga naman ay one way lang. O, so, ewan ko, anong kaugnayan sa one way? No entry. Sa pinakilala niyang obispo, na pagkatapos sinabi niyang, di ko naman pinakilalang obispo. Tuloy natin. Oh, ikalawa, high voltage. Napunta na sa high voltage. Umabot na sa high voltage si pastor. Ano kayang kaugnayan sa high voltage, sa piki na obispo na pinakilala nila? Tuloy natin. Do not enter. Do not enter sa high voltage. Palibasa walang tao nagsabi sa yung high voltage to, do not enter. Enter ka pa rin, ayaw mo makinig kahit nabasa mo ng placard. Makurinti ka, patay kang bata ka. Ang hirap talaga makurente, mga kapatid. Pero, ito matagal na itong propaganda ng Seventh-day Adventist. Hindi lang yan. Sinagot na natin yung kumalat na video na nagpakilalang Madre daw siya galing sa Vatican. Pero malaking kasinungalingan. Bakit? Dahil pinakinggan ko ang kaniyang pahayag. Sinabi kasi niya, sa Vatican may dalawang Vatican pala. Vatican II at Vatican I. Akala niya ang Vatican II, Vatican I building. Sabi niya, ang Vatican I, doon nakatira ang Black Pope. Meron palang Black Pope. Ang Vatican II, doon ang White Pope. At dinagdag pa niya, sa Vatican I, doon ang mga madre na pinabuntisan ng mga pari at obispo, doon umano inabort ang mga bata. Grabe talaga ang paninira. Kaya makita natin mga kapatid na nagdubli na ang ginagawa nito mga Seventh-day Adventist. Imagine, nagawa-gawa ng madre, pagkatapos Vatican I, Vatican II, akala nila building, research muna kayo. Hindi yan building, council yan.